Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay sapagkat siya'y patuloy na bumubuhay po sa atin sa pamamagitan po ng kanyang pag-aalaga, pag-aaruga, at patuloy na sa atin ay pag-iingat. At the same time, siya po nagbibigay ng pagpapala niya araw-araw sa pamamagitan ng kanyang salita na kung saan ay pagkain po nating espiritual. Kapag ikaw at ako at sa buong pamilya mo ay nakikinig ng salita ng Diyos, tayo po ay nabubusog sa salita ng Diyos at tayo po lumalakas sa panampalataya natin. At yan po ay kailangan natin araw-araw. Nais ko pong manalangin saglit. Panginoon, pagpalain mo po kami na ngayon ay makikinig na yung salita, pagbubulay-bulayin ito upang kami patuloy na matuto lumago at may sa pamuhay po ito namin sa pamamagitan ng gabay mo mula sa iyong salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Panginoong Yesus, ang natin magsabi ng Amen and Amen. Ang aking po ibabahagi na binigay dito sa atin ng Panginoon ay nasa aklat po ng Genesis chapter 5 verse 24. And Enoch walked with God. Okay? And he was not, for God took him. No? Sa Tagalog po niyan, at si Enoch po ay lumakad nakasama ang Diyos hanggang siya po ay kinuha ng Panginoon. Alam niyo po, si Enoch po ang isang propeta na hindi ho nagkaroon ng physical death. O siya po ay na-rapture. Kaya nga po sa huling panahon, according to Bible scholars, sila po ay babalik ng Panginoon Diyos dito, okay, para magpahayag po ng salita ng Diyos, okay, sa lahat ng sangkatauhan for the last time na kung saan ang mga tao po ay maligtas. Okay, kasi nga po kailangan din siya magkaroon ng tinatawag na physical death. Dalawa po sila, isa si Prophet Elijah. Ang maganda rito, makikita po natin na tinuro dito ng Panginoon na ang lingkod ng Diyos, pag lumalakad sa kalooban ng Diyos, sigurado makakasama hanggang langit. Tandaan niyo po ang naglalakad na kasama ang Diyos, makakasama hanggang langit. At yan po ang sekretong binigay sa atin ng Panginoon. Kapag ang isang tao tumanggap na sa ating Panginoon Kristo, tinanggap siya bilang Panginoon, tagapagligtas ng buhay, hindi lang siya pinatawad, hindi lang siya binigyan ng buhay walang hanggan, at hindi lang pinagpapala, hindi lang binabago, sinasamahan pa ng Diyos sa bawat paglalakbay. Sa ating pong church, meron po tayong gabay sa paglalakbay. Ibig sabihin, sa bawat hakbangin natin. Kaya nga dalawang tanong dyan is, saan ang lakad? Saan ang lakad mo at saan ka pupunta? Amen. Ayon ng Panginoon na kung saan tayo lumalakad. Naalala niyo po, sabi ng Panginoon, huwag kayong liliko sa kanan sa kaliwa. Sabihin, focus lang tayo pang sa Panginoon. Kung saan tayo pupunta, ay sa presensya po yan ng Panginoon. Kasi po, yan po yung patuloy na magpapala sa ating buhay. Kahit ikaw ay nasa trabaho, nasa Panginoon ka. Nag-aaral ka, nasa Panginoon ka. May problema ka o wala, nasa Panginoon ka. Nasa kalooban ka ng Panginoong Diyos. Ang bait po ng Diyos, mga kapatid, mga kababayan. Hindi tayo pinabayaan na nag-iisa. Sinamahan niya po tayo at patuloy na sinasamahan. Amen. Alam niyo po, mayroong sinasabi nga po nung ang mga Israelita, 3 million ay lumabas doon sa Egypt, okay, ay dinuruan po sila ng Panginoon through Jethro, nang pinapayuhan po si Moses kasi nakapila. Sabi ng advice sa kanya, pag ikaw lang mag-isa, mahirapan ka, tulungan mo silang lumakad sa pananampalataya. Sabi po sa Exodus 18:20, teach them, show them how to walk in faith and how to work. So, dito natin makikita kapag tayo po ay patuloy na natututo sa Panginoon. At pagkatapos ay nakikita sa atin ng Panginoon ang ating panampalataya. Kaya nga wag lang po speak up but show up. Okay? At dito tuturuan tayo ng Panginoon lumakad sa panampalataya in a supernatural way. Kung lumalakad tayo sa lupa, lumalakad din pala tayo sa panampalataya para hindi tayo maligaw. Okay? At pagpunta man yan sa work, okay, yung work, binibless tayo ni Lord dyan. Amen po ba? Kaya pagdating sa Deuteronomy, sinabi dyan ng Panginoon kay Joshua, sabi, teach them how to walk. Okay, in my commandment, okay, po yung pangako ng Panginoon, bibigyan ko kayo ng land of milk of honey, pagpapala. Naalala nyo yung lumakad pa sila hanggang sa ang ilog, Jordan ay natuyo. Pagdating doon sa may bundok, merong walls of Jericho, puro lakad po yun. Tapos 7 beses, sige, lakad. Tapos pagdating sa 7 araw, 7 ikot na naman, lakad na naman yun. Okay, and it is walk in God or walk with God. Kaya po nais ng Panginoon na ito ay ituro sa atin kasi may mga pagpapala. At ang pagpapalang ito ay sinabi na David. 5 po ito, no? Number 1, Awit 23 verse 4. Kapag lumalakad tayo sa Diyos, hindi na tayo matatakot. Even though I walk through the valley of death, I fear no evil. Yan yung importante yung nakakalakad tayo sa kalooban ng Diyos. Okay? Kung noon sa batas, ngayon po hindi na batas, kalooban na.
Nakakalakad po tayo sa biyaya ng Diyos. Nadadapa, nagkakamali. Kaya may sinabi ng Panginoon, di ba, sa Isaiah 43, I will uphold your right hand. Alam ng Diyos, madadapa tayo eh. Alam ng Diyos, matitison tayo. Mahina tayo. Pero hinahawakan niya ho ang ating kamay para tayo ay hindi matisod, kundi magpatuloy na lumakad sa Panginoon. Tandaan mo, ang unang blessing, hindi ka na matatakot. Sa sa Psalms 55 verse 14, okay? Kapag ikaw ay lumalakad sa Panginoon, lagi ka na makakapunta sa church. Okay? Kaya po ikaw at ang pamilya mo, dalhin mo yung mula bahay nyo papunta sa church, lakad na sa pananampalataya yun. Di ba? Pag may nagtatanong sa'yo, saan kayo punta sa church? Mag-worship kami. Saan ang lakad? Papunta sa church. Kaya mga itong sasabi, sana isama kami. So, imbitahan nyo na po. Yung the power of invitation. Alright? Tapos pangatlo po sa Psalms 56 verse 13, lagi ka nang maliliwanagan. Ang taong lumalakad sa Diyos, kasama ang Diyos, those who walk with God will be enlightened. Kaya kahit anong mangyayari, imbis na manisi, naintindihan mo ba't nangyayari. Tandaan nyo po, all things work together for good. Maliwanag sa iyo yan. Amen. Yung mga may mga pain, may mga hurts. Ba't nangyari ito? Naglilingkod naman ako. Kasama po talaga yan. Okay? At minsan dumidilim mga ating mga paningin, ating pag-isip. Pero, pag lumalakad ka kasama ng Diyos, hindi ka na madidiliman. Magliligin lumanag sa'yo. May purpose kasi ang lahat ng bagay. Pang-apat po, hindi ka na maliligaw. Sa Awit 81 verse 13, lumalakad na kasama ang Diyos, hindi na maliligaw. Okay? Hindi ka na mawawala. And panglima po, sa Awit 119 verse 1, okay? Mararanasan mo lagi ang blessing ng Diyos. Those who walk with God will be blessed by God. Amen po ba? Kaya sabi ng Panginoon, come, walk with me. Okay? Sa Isaiah 5 verse 2 po yun. Ngayon, application. Paano ito na-apply? Paano tayo lalakad? Okay? Nakasama ang Diyos. 2 Corinthians 5:7, walk by faith. Di ba sabi roon? We are not walk by sight, but we are walk by faith. Lahat ng gagawin mo, lahat ng pupuntahan mo, okay? Yan ay naayon sa pananampalataya. Amen. Kahit ano yan, trabaho, pag-aaral, plano, ano pa, pagninegosyo, pagbiministeryo, pag ginagawa mo yan kay Lord, you're starting to walk by faith. Pangalawa po, Ephesians 5:2, sabi dyan, we walk in love. Lahat po ng gagawin po natin sa pagsunod sa Diyos ay galing po sa puso po natin. Sabi nga, magagawa mo lahat alang-alang sa pag-ibig. Si Jesus ginawa niya lahat. Kahit He sacrificed on the cross because He walked with love or in love sa mga tao. Okay? Dala-dala niya ang pagmamahal ng Diyos na binigay sa atin. And then last po, Revelation chapter 21 verse 24. Makikita ko natin sa langit. Those who walk in God or those who walk with God will walk in light. So tatlong bagay ha, lumalakad sa pananampalataya, lumalakad sa pag-ibig, lumalakad sa liwanag. So hindi na po tayong maliligaw. Maraming salamat mga kapatid. Nawa po, huwag ka nang maligaw, bumalik ka na sa Panginoon. Okay? At kung ikaw ay nasa Panginoon, patuloy kang lumakad, hindi ka naman mapapagod eh. Diba? Sabi ng Lord, lalakad kayo ng lalakad, pero hindi kayo mapapagod. Tatakbo kayo ng tatakbo. Okay? Pero hindi kayo manlulupay-pay. Isaiah 40. Kaya po, napakasarap pong lumakad na kasama ang Diyos. Maraming salamat mga kapatid. Tayo po yung manalangin. Mga kababayan, Panginoon, maraming po salamat sapagkat mula sa iyong salita, tinuturuan mo kami, Lord, lumakad na kasama ka. Salamat sapagkat pinangako mo, di mo kami iwanan, di mo kami pababayaan. Noon, Lord, lumalakad kami mag-isa. Kaya lagi kami napapagod kasi kami lang mag-isa. Wala kaming katuwang sa buhay. Pero nandiyan ka sa amin, Lord. Tinulungan mo kami na tanggapin ka. Ngayon, Lord, hindi na kami nag-iisa. Sa anumang mga desisyon namin, sa anumang may tatanong namin, ay nandiyan ka, Panginoon, para kami tulungan. You will uphold our right hand. Lord, salamat po. At ang aking namin dalangin, kung mayroon pang mga may sakit, Lord, pagalangin mo po para makalakad na sa pananampalataya at makasunod na sa iyo. Lord, yung mga nangihina, nanunupaypay, mga natisod, mga nadapa, ibangon mo po, Lord. Paalala mo sa kanila na hawak mo ang aming mga kamay at hindi mo kami iwanan, hindi mo kami pababayaan. Salamat po, Lord, pagpalain mo po ang aming bayan at ang aming mga kababayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Panginoong Yesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Maraming po salamat. Bukas uli, araw-araw na pagpapala. God bless us all.